Hallelujah, 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 Hallelujah. Espiritong isusugo, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong Guro. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayoy paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayon, sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ng katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan. At ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila sa tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Tungkol sa matuwid, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo na po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyo. Tanghali po, Father. Kailangan nyo ba ng jacket at ilalamig kayo? Huwag po kayong mag-alala. Ang suot ko po, 3 patong. Tayo po na pinagpapala ng Diyos, hindi tayo susuko sa buhay. Pwede bang pagpalain natin ang bawat isa? Sabihin natin, God bless you sa mga katabi natin. God bless you. Sa panahon ngayon, palagay ko, pareho kayo sa nararamdaman ko. Nakakalito. Nakakalito ang nangyayari. Nangyari kahapon sa ating mga mambabatas, sa mga lingkod bayan, sa mga pinagkakatiwalaan natin ng kapalaran ng ating bansa. Nandoon muli, makikita na naman natin yung dalawang partido, nag-uumpugan, naglalabanan, bumibitaw ng mga anghang na salita laban sa kabila. Palagay ko, pareho tayo na nararamdaman. Nakakalito. Sasabihin nitong isa, ito, mga kapanipaniwala. Sabihin ng isa, nung kabila, ito, parang kapanipaniwala din. Ano kinalabasan? Tayong mga mamamayang Pilipino, nalilito. Tapos may kanya-kanya pang ano yan, ha? May kanya-kanyang army pa yan. Kanya-kanyang propaganda,
kanya-kanyang estratehiya para isulong yung kanya-kanyang mga kagustuhan o paninindigan, nakakalito. Eto na naman tayo, manonood na naman tayo ng mga trials, hearing. Mabababad na naman tayo sa mga pinapanood natin, social media, mainstream na media. Eto na naman po tayo. Kaya nga ba nakapukaw sa aking pansin yung sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo na ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Dapat ninyong malaman ang katotohanan sapagkat hindi na ninyo alam ang mali at ang tungkol sa kasalanan. Hindi na natin alam ngayon kung ano ang kasalanan sa hindi. Kung ano ang masama sa mabuti. Kaya, ano pangako ng Panginoon? Magsusugo siya. Aalis siya at magsusugo. Ano yung isusugo ng Panginoon? Ang kanyang espiritu. At ang kanyang espiritu may pangalan. Espiritu ng katotohanan. Truth. Yun lang po talaga. That will solve all our problems. Katotohanan. Yan ang magbibigay ng kapanatagan ng ating isip at damdamin, katotohanan. Yan ang mag-aayos ng ating daraanan, magtutuwid ng ating pamamaraan, ng ating buhay, katotohanan. Kaya hindi nakagugulat, si Satanas, pinangalan ng prinsipe naman ng kasinungalingan o ama ng kasinungalingan, father of lies. Kasi dahil sa kasinungalingan, kaya tayong pare-parehong ipahamak. Simply because of lies. Pakatandaan niyo po ito, Dahil sa kasinungalingan, kayang-kaya tayong gunawin at ipahamak. Ang unang mga magulang natin pumalya dahil nagsinungaling yung sinasabing ahas dun sa paraiso. That was the first temptation to man. And the first fall of man happened because of lies. Guess what? Hanggang ngayon po. At hindi mawawala iyan. Kaya, ano pa anyaya ng Ebanghelyo? Katotohanan. Yun lang po yun. Pag alam natin yung katotohanan, alam po natin kung ano ang ating kakapitan, saan tayo pupunta, ano ang ating pakikinggan, ano ang ating paniniwalaan. Ano ang tamang desisyon kapag alam natin ang katotohanan. Aayos po tayo lahat. Mawawala ang mahihirap, hindi lalapit ang agwat ng mayaman sa mahirap. Yung kawalan ng katarungan na hinahanap natin, maaayos po yan. Kung lamang alam natin at maninindigan tayo sa katotohanan. Espiritu ng katotohanan. May ilang paraan po para malaman natin ang katotohanan o tayo ay magabayan ng katotohanan. Number 1, konsensya. Assuming na tama, straight, and formed ang ating konsensya, kailangan makinig tayo sa ating konsensya. Sa diwa, in an atmosphere of prayer, we can examine our consciences. Padaig tayo sa konsensya, huwag nating daigin ang konsensya natin. Padaig tayo sa konsensya natin. Dahil yun ang gabay ng Panginoon. Makinig tayo. Pangalawa, na magpapalaya sa atin o gagabay, ay yung katotohanan.
Minsan po kasi, tinatamad tayong alamin yung katotohanan. Sa social media na lamang po, unang napanood mo, akala mo totoo. Ayaw mo nang magsaliksik. Hindi mo alam, AI lang pala yon. Alam nyo, yan ang dapat yung katakutan, ha? Yung mga AI ngayon, hindi mo na halata talaga. Nagsisync na yung labi dun sa sinasabi. Totoong-totoo ng tignan. Korap ng mata. Marami na kayo napanood sigurong AI generated, di po ba? O halimbawa, yung binugbog ng isang pulis yung kanyang kasama sa babae, na babae sa bahay. Napanood nyo na AI noon? Pag napanood yung AI, magugulat kayo. Ang ginawang AI yun, naglalaro lang sila. Naglalaro. Hindi yung malayong-malayo dun sa nangyari. AI na po yun. Eh kung hindi ka mapanuri, kung tamad kang alamin kung ano yung katotohanan, ay maniniwala ka na agad doon. Lalo pa, kung hindi ka marunong sa computer, hindi mo kailangang marunong, magtanong ka sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Hindi yung maghapong nakikita mo doon sa cellphone mo, paniniwalaan mo lang lagi. Hindi ka nagsasaliksik. Hindi mo tinitingnan kung ano yung source nun. Anong website ba yan? Sino gumawa niyan? Ganun po ba? Ang tamad-tamad natin eh. Ang tamad nating alamin yung katotohanan, ang dali nating paniwalain ng kasinungalingan. Pangatlo, karanasan. Konsensya, katotohanan, karanasan. Marami po sa atin adult na. Marami na po tayong nalampasang mga circus na nangyari sa ating gobyerno. Okay? Matuto naman tayo sa karanasan natin. Let us learn from our experiences. Di ba kayo napapagod na? God works in human history. Pakatandaan niyo po ito, ha? Ang Diyos kumikilos sa kasaysayan ng buhay ng tao. At dahil kumikilos siya sa kasaysayan ng buhay ng tao, kailangan nating matuto sa kasaysayan na ito. Let us learn from our experiences. Hindi na kasi tayo natuto. Naranasan na natin yan dati. Alam na natin yan. Pero gano'n ang mangyayari. Gano'n pa rin tayo. Tanggap pa rin ng lagay. Tanggap pa rin ng padulas. Tanggap pa rin ng tanggap. Yung 5,000 mo na binigay sa iyo, akala mo tatagal yan. 3 hanggang 6 na taong ka nga alipinin at lolokohin. Let us learn from our experiences. Ayan na naman po sila, no? Umiingay na naman. Sa Senado, halimbawa, eto na naman, kaliwat kanan, labanan na naman yan. Tayo na naman, nakanganga na naman tayong ganoon. Papaniwalaan natin kung sino yung pinakamagaling magsalita. Ayaw nating saliksikin talaga yung katotohanan at alamin ng karanasan sa nakaraan. Wag po tayo magtamad-tamaran. Mga Pilipino, matatalino po tayo. Magsaliksik po tayo. Wag nating paniwalaan ang una nating nakita at una nating narinig. At wag tayo magtatanong-tanong kung kani-kanino. Tuklasin po natin. At kung magtatanong tayo, siguraduhin natin ay may kredibilidad at pinagkakatiwalaan yung ating pagtatanungan. Inihahanda tayo ng Diyos lagi sa araw-araw na pangyayari sa ating buhay. Ang sisira sa atin, kasinungalingan. Ang magliligtas sa atin ng katotohanan. Alamin, tuklasin ng buong sipag ang katotohanan, pakinggan ng konsensya, matuto sa karanasan.